Naranasan mo na bang ibuhos ang lahat sa trabaho? Yung tipong pagod ka na, binigay mo na lahat, pero paglingon mo, parang walang talagang nagbago? Alam mo, iyan yung pakiramdam na parang tumatakbo ka sa isang treadmill. Oo, Pawis na pawis ka, pero di ka naman umaalis sa pwesto. at hindi ka nag-iisa dyan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakalakas na ideya mula sa isang aklat tungkol sa leadership. At titingnan natin kung bakit may mga leader na nakakalikha ng pagbabago na pangmatagalan, habang yung iba parang hanggang pag-maintain lang ng status quo. Tama. Ang mission natin ngayon, simple lang. Alamin natin yung pagkakaiba nung pamumunong puro transaction lang Oo. kumpara dun sa talagang transformational. Yung, alam mo yon, yung nagiiwan ng legacy. Dahil ayon sa ating source, karamihan sa mga leader, hindi sila bagsak dahil kulang sila sa vision o talino. Ah, okay. Bagsak sila dahil ang impluwensa nila ay aksidente lang, hindi sinadya. Ang tatalakayin natin ay kung paano gawing intentional, may disenyo at may layunin yung epekto mo. Okay, sige. I-breakdown natin to. Sinasabi sa material na may dalawang klase ng leadership. Yung una, ito yung parang default setting. Ito yung tinatawag na transactional leadership. Transactional. Oo. Simple lang ang tanong nito, anong kailangan gawin ngayon? Ang buong sistema umiikot sa isang palitan, isang transaksyon. Gawin mo to, ito sa'yo. Ganon. Eksakto. Hit this target, may bonus ka. Nakasentro ito sa rules, sa results, sa pagpapanatili ng sistema. Effective ba to? Oo naman, para matapos ang mga gawain. Nako, parang kilala ko yung ganyang manager, yung para kang vending machine. Sa paningin niya, i-input task, output result, walang kumustahan. Walang kumustahan. Ang mahalaga, tapos ang trabaho, Oh. at ang resulta niyan ay compliance, pagsunod. Sumusunod ang mga tao dahil yun ang patakaran o dahil may kapalit. Pero bihirang-bihira itong makapagbago ng puso, ng mindset o ng kultura. Dito na ngayon papasok yung pangalawa, yung nagpapabago ng laro. Ito na. Itong transformational leadership, iba yung tanong nito eh. Ano yun? Hindi lang anong kailangan gawin, kundi sino ba tayo bilang isang grupo? O anong kinabukasan ang sama-sama nating binubuo? Ah, mas malalim. Mas malalim. Hindi lang ito tungkol sa tasks, tungkol ito sa pagbabago ng pag-iisip. Hindi ito humihingi ng simpleng pagsunod. Binubuo nito ang ownership. Teka, gusto ko yung makakaiba ng compliance at ownership. Paano mo ipapaliwanag yan sa simpleng paraan? Sige, isipin mong pagkakaiba. Ang compliance ay parang pag-follow sa ways. Okay. Sumusunod ka lang sa utos, turn left, turn right, pero di mo talaga kabisado ang daan. Pag namatay yung phone mo, Ligaw ka na. ligaw ka na. Ang ownership naman, parang ikaw ang may hawak ng mapa. Alam mo kung saan ka pupunta, bakit doon ang punta mo, at kahit mawala ang ways, kaya mong humanap ng paraan. Wow, ang linaw nun. Yun pala yun. Yun ang binubuo ng transformational leader. Mga taong may hawak ng sarili nilang mapa. So, ang tanong para sa yung nakikinig, sa trabaho mo, mas madalas ka bang nagpapatakbo lang ng mga transaksyon o nagsusulong ka ng transformasyon? Pero ang tanong, paano mo sisimulan yan? Kasi parang ang laki-laki ng konsepto na yan. At dyan tayo dadalhin ang ating source sa isang bagay na hindi laging nakikita, pero palaging nararamdaman, ang kultura. Teka, itong part na to, yung ang kultura ay anino ng pamumuno. Dito ko pinakatinamaan. Kasi parang sinasabi ng source na wala kang takas. Walang takas. May anino ka, gusto mo man o hindi. Ang tanong lang, anong hugis ng anino na yan? Grabe. Totoo. At may proseso kung paano nabubuo yan. Nagsisimula sa personal na values ng leader. Yung pinapahalagahan niya. Oo, kapag ang values na to ay palagi niyang ipinapakita sa mga desisyon niya, sa kilos niya, dahan-dahan itong nagiging norms, mga pamantayan ng grupo. Mga di nakasulat na patakaran. Eksakto, yung mga hindi nakasulat na patakaran. At sa katagalan, ang mga norms na to nagiging systems. Pwede ba tayong magbigay na example dyan? Para mas madaling mag-gets. Sige, isipin mo to.
Kung ang isang leader laging nagre-reply sa email kahit hating gabi na, Uy, guilty. anong value yung pinapakita niya? Siguro urgency o dedication. Pero anong nagiging norm sa team? Lahat pressured na mag-reply agad-agad. Kahit anong oras. Nagkakaroon ng anxiety. Tama. At anong posibleng maging system? Bigla na lang, sa performance review, isa sa basehan ay kung gaano ka-responsive, hindi na yung kalidad ng output mo. Wow! Ganun kabilis maging sistema ang isang simpleng value. Napaulit-ulit lang na ipinapakita. Nakakatakot isipin, pero ibig sabihin yan, kahit yung mga negative na kultura, yung chismisan, yung pwede na yan attitude, sinasadyang pala yon kahit hindi natin aminin. Nagsimula yan sa isang bagay na hinayaan o kinonsinti ng leader. So yung anino mo, nalilikha mo sa ginagawa mo at sa hindi mo ginagawa. Eksakto. Ang kultura, ang sagot sa tanong na, ano ba talaga ang mahalaga sa atin dito? At ito ang legacy. Ang anino ay nananatili kahit umalis na ang taong lumikha nito. Para mas maintindihan natin to, may isang napakagandang case study sa ating material. Ang kwento ni Joseph sa Ehipto. Classic to. Oo, at maganda to kasi winawasak nito yung paniniwala na ang impluensya galing lang sa posisyon o titulo. Tama. Kasi ang pagiging leader ni Joseph, hindi yan biglaan. Hindi siya nagsimula bilang prime minister. Ang karakter niya nahubog sa mga panahong nakatako siya. Yung mga mahihirap na panahon. Oo, nung nasa balon siya, nung alipin siya sa bahay ni Potiphar, at lalo na nung nasa kulungan siya para sa kasalanang hindi niya ginawa. Doon siya natuto ng pasensya, integridad, karunungan. Yun pala ang training ground niya? Ang mga pagsubok ang training ground niya. Ipinapakita nito na ang formation o paghubog ay laging nauuna Bago yung formal na influensya. Gets? Eksakto, bago yung formal na impluensya. At ang nakakabilib dyan, pagkatapos ng lahat ng yon, nung nasa tuktok na siya, hindi siya naging mapaghigante. Madali sanang isipin, okay, power trip time, ganti-ganti. Pero hindi. Ibang klase yung character formation na nangyari. At yan ang patunay ng stewardship o pagiging katiwala. Nung nakuha niya ang kapangyarihan, hindi niya inangkin. Ang sabi niya kay Pharaoh, hindi ito sa akin, ang Diyos ang magbibigay ng sagot. Humility. At ang pinakamahalaga, hindi lang niya basta nilutas ang problema ng tagutom. Nagtayo siya ng isang sistema. Nag-isip siya for the long term. Hindi lang siya nag-react sa problema. Hindi. Nagplano siya ng pag-iimbak ng butil sa 7 taon ng kasaganan at nag-organisa ng sistematikong pamamahagi para sa 7 taon ng tag-utom. So, parang hindi lang siya nag-apula ng sunog, nagdisenyo siya ng isang fireproof na building. Perfect analogy. At ang sistemang iyon ay tumagal at nagligtas hindi lang sa Ehipto kundi sa maraming bansa sa paligid. Ang tunay na leader hindi lang nagiiwan ng magagandang alaala. Nagiiwan sila ng mga sistemang mas matatag kesa sa kanila. Yon. Ang influensya niya ay naging arkitektura ng kaligtasan para sa isang buong sibilisasyon. Okay, so after all that, paano natin isasalin to sa totoong buhay? Kasi kung ang influensya mo nawawala pag umalis ka o pag di ka nakatingin, hindi pa yun kumpleto, di ba? Hindi pa. At dito na tayo papasok sa mga praktikal na paalala at babala mula sa ating source. May 3 malalaking panganib. Una, ang burnout. Ang sakit ng henerasyon natin. Oo, at marami ang nag-aakala na ang burnout ay tanda ng dedikasyon. Pero ayon sa ating material, hindi ito tanda ng kakulangan sa dedikasyon, kundi Pagkakabigo sa ritmo. 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 Walang sino man ang kayang tumakbo ng walang tigil. Kailangan ng cycle ng trabaho at pahinga. Kung ubos ka na, anong ibibigay mo? Mahirap yan. Kasi sa hustle culture ngayon, parang badge of honor ang pagiging busy at pagod. Pag sinabi mong, I'm so tired, parang sinasabi mo na, I'm so important. Yun ang kailangan basahin. At magsimula ka sa sarili mo bilang leader. Ikaw mismo ang magpakita na okay lang magpahinga. Mag-file ka ng leave at huwag kang mag-email habang naka-leave. Respetuhin ang pahinga. Oo, kapag ikaw ang nag-set ng ritmo, yun ang magiging anino na susundan nila. Okay, malinaw yan. Ano yung pangalawang panganib? Ang pangalawa ay pagdepende sa personalidad.
Ito yung sitwasyon kung saan umiikot ang lahat sa isang charismatic na leader. Yung superstar leader? Oo, kung wala siya, hindi gumagana ang team. Magaling siya, pero lahat nakasandal sa kanya. At napakadelikado nito. Yung tipong pag-alis niya o kahit magbakasyon lang, para ng manok na pinugutan ng ulo yung buong team? Tama, walang makagalaw. Hindi yan sustainable. Ang solusyon dito ay ang pagtatayo ng matatag na sistema na kayang tumakbo ng mag-isa. Balik tayo kay Joseph. Yung sistema niya sa pagkain. Gumana yon dahil ito ay isang sistema, hindi dahil sa araw-araw na presensya niya sa bawat bodega. Ang mga sistema, mga proseso, checklist, malinaw na roles, yan ang nagpapatuloy ng vision. Okay. At yung pangatlo na tingin ko konektado sa dalawang nauna. Ito ang succession o paghahanda ng kapalit. Madalas itong makaligtaan dahil ang tunay na layunin ng transformational leadership ay multiplication. Multiplication, hindi lang addition. Oo, ang gusto mong i-produce ay hindi lang followers, kundi mga leader na makakapag-produce din ng iba pang leaders. Pero paano yan ginagawa in practice? Hindi naman yan parang seminar lang, di ba? Hindi. Araw-araw yan. Halimbawa, sa meeting, imbes na ikaw lagi ang bida, hayaan mo yung team member mo ang mag-present, tapos bigyan mo siya ng tapat na feedback. Pagbibili ng pagkakataon. Oo, tanungin mo sila kung kayo ang nasa posisyon ko, anong gagawin ninyo at bakit. Ang pag-delegate ng gawain ay hindi lang para gumaan ang trabaho mo. Isa itong paraan ng pagdidisipulo. Hinuhubog mo silang mag-isip na parang leaders. Kahalaga habang nariyan ka. Hindi. Kung di kung gaano katatag ang kultura at mga sistema na naiwan mo pag-alis mo. Wow! At iyon ang paglalakbay mula sa pagiging isang transactional manager patungo sa pagiging isang transformational leader na nagiiwan ng isang legacy. Sa pag-aaral natin ngayon, grabe nakita natin ang paglalakbay mula sa aksidenteng impluensya patungo sa sinadyang epekto. Mula sa transactional na anong gagawin patungo sa transformational na sino ba tayo? At na ang kultura ay ang anino mo, na ang tunay na impluensya, nahuhubog yan sa mga pagsubok tulad ni Joseph. At ang pinakamahalagang layunin ay ang makapag-iwan ng mga taong empowered at mga sistemang mas matatag kaysa sa atin. Ang hamon sa iyo ay hindi ang gumawa ng mas marami, kundi ang mamuno ng may mas malinaw na layunin. Hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo agad. Magsimula ka sa isang maliit na bahagi ng buhay mo. Isang team, isang proyekto. At doon maghasik ng sinadyang pagbabago. Magsimula ka sa anino mo. Itong pinag-aralan natin ay nag-iwan ng maraming tanong para sa pagninilay, pero iiwan namin sa iyo ang isa na ito para pag-isipan mo. Isang tanong na talagang sumusukat sa uri ng pamumuno na iyong binubuo. Kung ang iyong impluensya ay biglang mawala bukas, anong mga gawi, kultura o sistema ang mananatili at ano ang maglalaho kasama mo?